Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi rito ay JP Morgan CEO Diamond, don't get involved with Bitcoin. Yan. Ang CEO po ng JP Morgan ay si Ginoong Diamond at base po sa aking pagkakaalam ay isa po siyang napakatagal na critic ng Bitcoin. Yan, kapag sinabi po nating critic ay matagal na po niyang sinisiraan si Bitcoin at ayaw na ayaw po niya talaga dito kay Bitcoin. Kaya nga ito yung kanyang inilabas na bagong pahayag dito na kung saan sabi niya dito ay don't get involved with Bitcoin. Yan, sabi niya raw dito ay iwasan daw po natin itong si Bitcoin. At ayan, ating po pag-uusapan yung kanyang paliwanag kung bakit po siya naglabas ng kanyang statement na ganito dito kay Bitcoin. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, JP Morgan's Jamie Dimon issued the stark warning on Bitcoin, urging caution among potential investors. Kaya yan, naglabas po siya ng isa na naman pong babala yan, against dito kay Bitcoin. Yan, particular po sa mga taong nag-i-invest dito kay Bitcoin. Kasi siya po ay parang yung kanyang gustong mangyari rito ay iwasan ng mga investor ang mag-invest dito kay Bitcoin. Yan. Kasi malalaman natin yung kanyang dahilan dito. Yan. Kasi sabi niya daw ay wala daw ibang, yung pagkakaalam ko ay wala raw gamit itong si Bitcoin kundi ginagamit lamang daw sa masamang paraan. Yan lamang daw yung kanyang use cases ayon po kay Ginoong Diamond. During a recent interview with CNBC, JP Morgan CEO Jamie Dimon advised against getting involved with Bitcoin, the largest cryptocurrency. I defend your right to do Bitcoin. It's okay. I don't want to tell you what to do. My personal advice is don't get involved. Yan po yung actual na mismong sinabi ni Ginoong Jamie Dimon sa kanyang panayam dito sa CNBC News. Ayan. Wag daw po tayong iwasan daw po natin itong si Bitcoin. Yan nga. The JP Morgan boss also said that this is the last time that he is going to discuss the controversial asset on CNBC. Kaya ayan, mukhang nagsawa na rin po siya na sa pagbibigay ng kanyang mga critic or hindi magandang pananaw kay Bitcoin. Kaya last time na daw po ito. Yan, pero dito siguro lamang sa programa ng CNBC. Kaya yan. Blockchain not Bitcoin. Yan, ano nga bang ibig niya sabihin dito? Blockchain not Bitcoin. Base po sa pagkakaalam ko rito ay tinatanggap naman po niya yung blockchain na isang magandang technology, ngunit ayaw niya kay Bitcoin. Yan, Diamond says that if a cryptocurrency has an embedded smart contract in it could have value. He has endorsed the idea of tokenization with real-life use cases like real estate. Kaya yan, ayon po kay Ginoong Diamond ay kung pag si Bitcoin daw ay meron daw itong smart contract sa kanya ay ito raw ay magkakaroon ng value. Yan po ang kanyang sinabi rito. Ito po yung kanyang aktual na statement. There are cryptocurrencies that do something that might have value. And then there's one that does nothing. I call it pet rock, the Bitcoin or something like that. Ayan, ang tindi ng kanyang statement dito. Ayan, inaamin naman po niya na may ibang mga cryptocurrencies na talagang mayroon daw or posible daw mayroong value or gamit. Ngunit may isa na
wala raw halaga or walang gamit. At tinatawag daw po niyang pet rock ito. At ayan, ito nga yung Bitcoin. Ayan. Yan yung kanyang tinutukoy na pet rock. Ayan, alam nyo ba yung pet rock? Ayan, yung bato ay merong mga tao na nag-aalaga ng bato. Ayan, i-research na lamang po ninyo yan. The JP Morgan boss has also embraced the idea of blockchain, the technology underpinning the largest cryptocurrency. Blockchain is real. It's a technology. We use it. It's efficient. Ayan, kumbaga ayaw niya po kay Bitcoin. Pero pagdating naman po sa blockchain ay yan, tinatangkilik naman po niya ito na ito ay isang napakagandang technology at ginagamit daw natin at napaka-efficient po nito. And however, Diamond claims that Bitcoin is mostly used for fraud and money laundering. That is the use case. Everything else is people trading among themselves, he added. Kaya yan po yung pananaw dito ni Ginoong Diamond kay Bitcoin. Yung tanging gamit lamang daw nito ay para sa panloloko at saka para sa money laundering. At maliban dyan ay yan, yung mga taong nagtitrade na lamang para sa kanila. Ayan, yung mga sila mismo yung nagtitrade dito. Kaya yun lamang daw yung gamit ni Bitcoin ayon kay Ginoong Diamond. Calling for crypto ban. Diamond has long been a vocal critic of cryptocurrencies. His skepticism dates back to at least 2017 when he famously called Bitcoin a fraud and predicted its eventual demise. Kaya yan, napaka-vocal po talaga nitong si Diamond bilang isang critic ng mga cryptocurrencies, lalong-lalo na po kay Bitcoin. Nagumpisa po yung kanyang pagiging skeptic nitong nakalipas na taong 2017 pa. Yan, sabi po niya ay yung kanyang unang inilabas na pahayag ay yan, tinawag po niyang fraud ang Bitcoin. Yan, at naglabas pa siya ng kanyang mga prediction na itong si Bitcoin ay merong itong malagim na sasapitin. Or talagang yung parang magkukulaps siya. Parang ganyan yung kanyang mga inilalabas na prediction. Diamond's criticism of cryptocurrencies has been based on concerns about their lack of regulation, potential for illicit activities, and extreme price volatility. Kaya yan po yung mga nagiging laging basihan ni Ginoong Diamond dito sa kanyang pagiging isang skeptic o sa kanyang pagkikriticize sa mga cryptocurrencies. Yan, yung unang-una ay yung lack of regulation. Yan, hindi daw po kasi regulated ang mga cryptocurrencies. At saka yung maliban dito ay pwede pong magamit ang mga cryptocurrencies sa masamang paraan. At yan, at ang panghuli ay napaka-volatile po talaga ng presyo ng mga cryptocurrencies. Yan, pwedeng umakyat ng napakataas na presyo tapos pwedeng bumagsak sa napakababang presyo. Ayan, napakabilis. Despite the growing mainstream acceptance of Bitcoin, Diamond's stance has not softened. As reported by You Today, he suggested that the government should go as far as banning Bitcoin during a recent Senate hearing. Ayan, umabot po siya sa pagsasuggest yan, sa isang naganap na Senate hearing na humihiling po siya na iban daw itong si Bitcoin. Kaya yan, ganyan po katindi yung pagiging critic at saka skeptic ni Ginoong Diamond dito kay Bitcoin. Yan, ayaw niya talagang gusto niya talaga ay mawala itong si Bitcoin. At ayan, sana nga ay baka ito na nga yung panghuli ni Ginoong Diamond. Ayan, sa kanyang mga inalalabas na mga pahayag or mga statement sa pagiging isang critic ng mga cryptocurrencies, lalong-lalo na po dito kay Bitcoin.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.